Good morning. Good morning po sa lahat at welcome again to my channel. At welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So kahapon ang binasa natin ay ang First Chronica ng 21 to 23. Ngayon naman ay 24 hanggang 26. So sabi dito, pinaliwanag dito ang mga gawain ng pari, ang listahan ng mga Levita nakalagay din dito. Sabi sa 24, ito ang mga pangkat ng mga angkan ni Aaron. Ang mga anak niya ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abihu ay naunang namatay kaysa kay Aaron at wala silang anak, kaya sina Eleazar at Itamar lamang ang naging mga pari sa tulong ni Sadok na anak ni Eleazar at ni Ahimelech na anak ni Itamar. Ang mga kabilang sa angkan ni Aaron ay hinati ni David sa mga pangkat at binigyan ng kani-kaniyang tungkulin. Marami ang pinuno ng mga sambayanan sa angkan ni Eleazar kaysa kay Itamar, kaya sa 24 na pangkat, 16 ang pinili mula sa angkan ni Eleazar at 8 naman ang kay Itamar. Pinili sila ni David sa pamamagitan ng palabunutan sapagkat maging sa angkan ni Eleazar at ni Itamar ay may mga tagapangasiwa sa loob ng dakong banal at may mga tagapanguna sa pagsamba. Si Semias na anak ng Levitang si Nathaniel ang naglista ng mga pangalan at ginawa niya ito sa harapan ng hari. Nasaksihan din ito ng mga prinsipe ni Sadok na pari, ni Ahimelech na anak ni Abiatar at ng mga pinuno ng angkan ng mga pari at Levita. Isang sambayanan ng mga pari ang inilista sa panig ni Eleazar at isa rin kay Itamar. Tapos binanggit dito ang mga pangalan, ito ang yung magkakasunod-sunod ng paglilingkod mula sa una hanggang sa ika-24 na pangkat ayon sa palabunutan, binanggit diyan ang mga pangalan ng mga taong 'yon. Ito ang kaayusan at takdang panahon na paglilingkod nila sa templo ni Yahweh ayon sa itinatag ng kanilang ninunong si Aaron, gaya ng utos sa kanya ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nakalista rin yung mga Levita, yung mga bawat pinuno, mga tungkulin nila nakalista dyan. Sila ang mga angkan ng mga Levita. Ang mga ito, tulad ng mga kamag-anak nila mula sa angkan ni Aaron, ay nagpalabunutan din, maging sila'y pinuno ng sambayanan o hindi. Sinaksihan ito ni Haring David, ni Sadok at Ahimelech, yung mga pari, at ang mga pinuno ng sambayanan ng mga pari at mga Levita. Nagpalabunutan sila, Palabunutan sila isa-isa, tas bawat pangalan kung ano ang mga tungkulin nila, sa templo, kung saan sila inilagay ng hari. Tapos nandito rin ang mga pangalan, yung mga mang-aawit. Pumili si Haring David at mga pinuno ng mga Levita, ang mga anak nila. Ayan, nakasulat din dyan yung mga mang-aawit, bawat isa, kung sino, kung anong lipi, yung kung anong gagawin, kung ano yung hawak nila, kung lira, alpa, pompiang, o kung ano man, binanggit din dyan. Sama-sama silang nagpalabunutan para malaman ang kanilang tungkulin, bata at matanda, guro at mag-aaral, Ganun ang ginawa talaga ni Haring David, Palabunutan sila, pamilya, angkan, anak ni ganyan, dito ka, itong hawak mo, itong tungkulin mo, ganyan, nagpalabunutan. Ang 228 na tao ay hinati ayon sa kanilang
sambayanan sa 24 na pangkat na tigla 12 ang bawat isa ay pinamamahalaan ng isang pinuno. Ito ang pagkakasunod-sunod nila ayon sa kani-kanilang tungkulin. Ito. Number 1, sa sambayanan ni Azab. Number 2, si Gedalia. Number 3, si Sakur. Number 4, si Zeri. Number 5, si Netanias. 6, si Bukiyas. 7, si Azarel. 8, si Jesalias. 9, si Matanias. 10, si Simei. 11, Uziel. 12, Hashabias. 13, si Buel. 14, Matitias. 15, Jerimot. 16, Hananias. 17, Joshbekasa. 18, si Honani. 19, si Maloti. 20, Elieta. 21, Hotir. 22, Gidalti. 23, Mahaslot. 24, ay si Romanti Ezer, no? Yun ang pagkakasunod-sunod. Tapos binanggit din dito ang napakaraming mga bantay sa pinto, kasi napakaraming pintuan, no? May sa hilaga, may sa timog, pinto ng templo, no? May kanya-kanya silang bantay. May 4, may 2, no? At may mga oras sila sa kanilang pagbabantay, sa templo, yung mga kung ano pang yung mga silid ng lalagyanan ng kung ano, halimbawa ng mga ginto, yung mga ganyan, may mga oras at may mga bantay. Bawat lipi, bawat anak ni ganyan, itinalaga ang mga pangkat na ito, ang mga bantay pinto sa pangunguna ng mga pinuno ng kanilang sambayanan ay may kanya-kanyang pananagutan sa paglilingkod sa templo ni Yahweh, gaya ng kanilang mga kamag-anak. Nagpalabunutan sila ayon sa kanilang sambayanan para malaman kung aling pinto ang kanilang babantayan. Ang pinto sa silangan ay napunta kay Selemias, at ang gawing hilaga ay sa anak niyang si Zacarias, isang mahusay na tagapayo. Kay Obed-Edom napunta ang gawing timog, at sa kanyang mga anak naman ang mga bodega, ang pinto ng kanluran, at ang pinto ng Selket sa daang paakyat ay napunta kina Supin at Hosa. May kanya-kanyang takdang oras ang mga kanilang pagbabantay. Sa gawing silangan, 6 ang bantay araw-araw. Sa hilaga at timog, at tig-4 at tig-2 naman sa bodega. Sa malaking gusali sa gawing kanluran, 4 sa labas at 2 sa loob. Ito ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto mula sa mga kani-kaniyang angkan. Yan nga yung angkan ni Korah at ni Merari. Yan nabanggit, di ba? May mga kanya-kanya talaga silang tungkulin. Di ba? Sa bawat pintuan may mga bantay talaga. Bodega, may mga bantay, no? Tapos iba pang tungkulin sa templo, marami pa, no? Ang Levita sa pangunguna ni Ahias ang talaga at namahala sa kabangyaman ng templo at sa bodega ng mga kaloob ng Diyos. Sila Dan, na isa sa mga anak ni Gershon, ay ninuno ng maraming angkan, kasama ang mga pinuno ng pangkat ni Jehiel ay ang kanyang mga anak na sina Setam at Joel. Sila ang namamahala sa mga kabangyaman ng templo. Ang mga Aramita, Ishirita, Hebronita at Ozielita ay binigyan din ng tungkulin, no? May mga kanya-kanyang tungkulin din sila. Si Sebuel na anak ni Gershon at apo ni Moses, ang siyang pinuno na mahala
sa mga kabangyaman sa angkan ni Eliezer. Ang mahalaga ay ang namahala ay ang mga anak niyang sina Rehabias, Jeseas, Joram, Sikrit at Selumit. Si Selumit ay ang kanyang mga anak ang namahala sa bodega ng mga kaloob na inaalay ni Haring David na mga pinuno ng sambayanan at mga pinuno ng hukbo buhat sa mga nasamsam na sa pakikidigma nila, no. Naglaan sila ng bahaging panusto sa pangangalaga sa templo ni Yahweh at lahat ng kaloob ng inaalay ng propeta Samuel, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner at ni Joab na anak ni Serulas ay inilalagay sa pangangalaga ni Selumit at ng kanyang mga kamag-anak, no? Yung mga nasamsam nila sa gera man o yung mga binibigay ng mga hari, ng mga pinuno, no, inilalagay din at itinatabi, Tapos nagtatabi sila ng panustos na ito para sa pagpapaayos ng templo, kung ano man ang kailangan, ano man ang bibilin, naglalagay din sila, naglalaan na napakaayos, di ba? Talagang palabunutan, isa-isang binibigyan ng kanya-kanyang tungkulin, no? Nilalagay talaga at nilagay ni Haring David sa maayos ang lahat, Tapos may mga iba pang tungkulin ang Levita mula naman sa angkan ni Ishar, si Kenenias at ang kanyang mga anak ang inilagay na mga taga-pangalaga at mga hukom. Sa sambayanan ni Hebron, si Hashabias at ang kanyang mga kamag-anak na may bilang na 1,700 na pawang mahuhusay ang nangalaga sa bansang Israel. Sa gawing kanluran ng Jordan, sila ang namahala sa gawain ukol kay Yahweh. Ang naglingkod sa hari ay 1,700 ayon sa talaan ng angkan ni Hebron. Si Jerhas ang kanilang pinuno noon ika-40 taon na paghahari ni Haring David. Sinaliksik ang kasaysayan ng angkan ni Hebron at natuklasan na si Jazer ng Gilead ay may mga lalaking may pambihirang kakayahan. Pumili si Haring David ng 2,700 mga pinuno sa sambayanan at pawang mahuhusay mula sa kamag-anak ni Jerihas upang mamahala sa lipi ni Ruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manase. Sila ang pinamahala ni David sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos at sa hari. So yun, So mapapansin natin talagang nasa ayos, at dinadaan sa palabunutan kung ano ang gagawin, Ito halimbawa sa iyong lipi muna, ganyan, palabunutan, ganyan. Tapos mapupunta sa inyo ang tagapamahala ng ganito, tagalikom ng ganito, di ba? At kayo naman, ganyan, palabunutan naman. Kayo naman ang mga awit, ikaw ang hawak ng ganito, ng ganyan. Di ba? Magaganda, 12 lipi kasi yan, Kaya nasa maayos ang lahat. Yung mga Levita talaga, marami silang pinamahalaan na mga tungkulin sa templo. Mga bantay pinto, Excuse. So inayos talaga bawat lipi, bawat tungkulin. At kayo mamamahala, tungkulin niyo yan, kayong bahala sa ganyang sa pintuan, kayo ang ganito, sa bodega, di ba? Lalong-lalo na yung mga kayamanan, talaga may mga pinagkatiwalaan siya. At ganun din, nagpalabunutan din sila. At doon inilagay ang bawat lipi, bawat anak ni Serulas nga, ni ganyan, bawat anak apo ni Aaron, ni Moses, mga ganyan, inilagay sa maayos na at itinala bawat isa, inilista bawat isa, bawat lipi, bawat lugar, bawat lipi, ay inilista ng maayos ang lahat, ibig sabihin nasa
magandang ayos ang lahat. So, tayo din ganun din dapat ang ating gawin. Nasa maayos din na plano ang lahat Hindi lang yung kagaya niyan halimbawa sa pagbabasa ng Biblia hindi yung gagawin natin ay bibigyan lang natin siya ng 3 minuto, 5 minuto, makapagbasa nga ng konti. Masabi lang na nagbasa or makita lang na nagbasa Maganda yung ibigay natin yung pinakamainam na oras para sa ating pagbabasa ng Biblia at para sa ating panalangin Hindi ko naman sinasabi na tularan nyo ako na ganito, ganyan ako wala naman perfect na tao talaga At ang sinasabi ko lang kagaya ng ako paggising sa umaga, ginagawa ko pagkagising nananalangin, nagpapasalamat dahil tayo ginising ng ating Diyos na malakas Tapos pagkatapos manalangin, bababa na maghilamos ng konti, ganyan, mag-toothbrush. Tapos magbabasa na ako ng Biblia Pagkatapos ko siyang basahin isang beses, ay magbibideo naman ako kagaya ng ganito at babasahin ko siya ulit ko na dyan, sasabihin ko na sa inyo. So ganun yung para pag natapos na tong video ito, yung pagbabasa ko, mananalangin tayo, natapos na at ipopost ko na yan i-upload ko na sa YouTube and then sa Facebook page ko Tapos saka na ako ulit gagawa ng mga gawaing sa bahay kagaya na halimbawa dito sa sala, kung maglilinis-linis diyan, maglalampaso o ganyan Kung may bibilin saglit sa palengke or ano man, tapos magluluto, ganun. So wala ka nang gagawin Tapos pag wala, minsan naman pag wala talaga magawa, ayun magbabasa naman ako or manonood sa YouTube ng mga halimbawa mga tungkol sa ganitong verse naman babasahin ko. May mga kasi nagpapaliwanag din sa mga YouTube na tinitignan ko rin, na alam ko rin, tapos nagsusulat-sulat din ako kahit papano. Pero hindi naman yun araw-araw. Kagaya ngayong Sunday, siyempre hindi tayo nakakalabas pare-pareho, di ba? Pwede naman tayong yun makinig din kagaya sa amin yung Wisdom Church meron silang pinopost o meron kaming ang tawag mo diyan, yung live na sa aming church may live kami doon. So nanonood ng live ganyan. Tapos meron din kaming mentoring online with Pastor Albert at ng kanyang butihing may bahay So doon nanonood, nag-sharing din doon, ganyan. So ganun Basta pag tayo magbabasa, bigyan natin ng maayos na oras yung ating pagbabasa, pakikipag-usap sa ating Diyos Hindi yung ay saglit nga nagmamadali ako, magbasa nga ako ng konti, wag naman sanang gano'n bigyan natin siya ng magandang time ngayon kung sa umaga nga gising na lang tayo ng mas maagang konting oras, yung oras na yun ibigay natin kay Lord sa pagbabasa ng kanyang salita. Tapos saka na natin gawin yung ating gagawin lalong-lalo na ngayon wala naman tayong masyadong ginagawa at di naman tayo nakakalabas ng bahay. Ganon. Yun lang yung yung para sa akin na ginagawa ko pagkagising sa umaga, manalangin at magpasalamat, magbasa ng Biblia and then mag-video at i-upload So ganon, ibigay natin din ng maayos. Mag-plan din tayo. Kung kinakailangan din maglista rin tayo sa umaga, itong gagawin ko, ito ang una, si Lord, ganyan, magbasa, manalangin, tapos susunod ito, ganyan. Pwede rin natin gawin yun para yung maganda at pinakamainam na oras ang iaalay at bibigay natin sa ating Diyos. Kagaya din dito sa ating nabasa ngayon, talagang isa-isa inayos, nilista, nagpalabunutan, nilagay kung sino at may oras din na tamang oras din ang binigay at kapalit naman iba na namang tao, iba na namang bantay ang maglilingkod at pumipili din siya ng maayos na tao na para dito, ito to dapat to dito, ito dapat to dito So tayo rin ganoon, dapat ito ang oras na kay Lord, itong pinakamainam para pagising ko,
namumuhay ako sa kanyang salita, di ba? Lagi mo maiisip-isip o na yung sinabi dito o yung nabasa mo nun. Ngayon, pwede mo isulat yun. Yung ganda ng sinabi dito sa verse na ganito. Pwede mo siyang isulat. Lagay mo Romans halimbawa, ganyan, chapter and verse, ganyan. Then sulat mo. Pwede mo siyang sulat tapos para mababasa mo siya. Nasa libro siya na mababasa-basa mo yung mga verses na nagustuhan mo talaga na kuminsan yun daw yung sinasabi ni Lord, no, sa atin na ngayong umaga, sabi ni Lord ay ganyan. So, ganun, no. So, ngayon ang tinuturo sa atin ni Lord yung kaayusan, no, ng buhay. Yung pagkakasunod-sunod na gagawin natin na maayos. Iisipin natin na ganito dapat, ganito, ganyan na maayos, ano. Pagka nakita na hindi, mas maganda yung ganito. Basta sa akin lang at para kay Lord, unahin na natin siya sa umaga pagkagising, magpasalamat, magbasa. No, yung unahin na natin. Pag natapos na, thank you Lord sa aking nabasa, di ba? At dahil pinatatag mo na naman at inayos ang aking buhay, Lord, naging masigla na naman ako dahil sa iyong mga salita. Tapos saka na tayo gumawa ng dapat nating gawin, no? At salamat uli sa inyong pagsama na naman sa aking Bible reading ngayong umagang ito. Sana may natutunan na naman tayong lahat, no? Lalo-lalo na yung natutunan natin ngayon na kaayusan, no? At yung dapat nating unahin. Siyempre wala nang iba, ang ating Diyos. Ating Diyos na buhay. So, halika, samahan niyo ulit ako at tayo'y manalangin sabay-sabay para sa ating Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbigay ng langit at lupa, naggumawa ng langit at lupa at nagbigay ng lahat ng meron kami, simula pa noon hanggang ngayon, O God, na nagpapatatag sa aming buhay. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa iyong mga salita na aming nabasa na naman ngayong umagang ito, sa aming natutunan na naman ngayong umagang ito, O Diyos. Salamat po na itinuro mo na maging maayos ang magkakasunod-sunod ng dapat naming gawin, O God, na dapat naming unahin ay ikaw lamang, O Diyos, at bigyan ng tama, nararapat at na pinakamainam na oras ay ikaw Lord ang dapat naming unahin. Salamat Lord sa itinuro mo na namang ito sa amin, O God. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat, O God. And Lord, Father God, nagpapasalamat po kami Lord dahil inaayos nyo na ang aming bansa, ang aming mundo, O God. Unti-unti na nagiging maayos ang lahat, Father God, dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Alam ko po Lord, na sa mga susunod na araw, ay magiging maayos at normal na ang aming mundo. Magiging malinis na ang aming mundo, malinis na ulit ang hangin dahil binigyan mo po ulit kami ng isang pagkakataon upang mabuhay ng mas maayos, mas masigla, mas masagana at mas tagumpay na buhay, O Diyos. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, O God, Lord. We claim it, Father God. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng labang ito. Dahil pinangunahan mo ang labang ito, kaya kaming lahat ay nagtagumpay, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa katagumpayan ito. At ang aming tagumpay ay sunod-sunod pa, O God. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, O Lord. Thank you, Father God. Sa labang ito, panalo ang lahat ng tao dahil sa inyong tulong, dahil sa inyong pagmamahal sa aming lahat, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Lord, yan pa man Lord, talagang nagpapasalamat kami Lord sa lahat-lahat. Sa kabila ng aming pagkakasala, patuloy mo pa rin kami tinutulungan, kinakaawaan, biniblessed, O God, at pinagtatagumpay. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanang nagagawa. Nawa, itong pagkakataong ito, itong mga oras na to, itong simula ng pagiging mas maayos namin na pamumuhay, O God. Lalo-lalo na ito na ang oras na paglapit namin sa inyo ng totoo, ng taus-puso at buong kaluluwa, na lalapit sa inyo, mananalangin, sasamba, O God, at pupurihin ka namin, O God. Ito na ang simula ng aming paglapit at tuloy-tuloy na paglapit sa inyo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God.
Salamat pong muli, Lord, for all the blessings na ipinagkaloob mo simula noon hanggang ngayon at sa mga blessings pandarating sa bawat buhay namin. Salamat, Lord, dahil kami magtatagumpay sa aming mga buhay. 10 ng aming mga mahal sa buhay, Lord. 10 ng aming mga pastors, bishops, O Lord, kapatid sa pananampalataya. Kaming lahat ay magtatagumpay. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Lord, salamat pong muli. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal. And please always bless us all and guide us all, Father God. Ang aming lugar, aming tahanan, ang aming bansang Pilipinas, O God, ang aming presidente, patuloy mong i-bless, palakasin, O God. Ang aming mundo, Lord, patuloy mong ayusin at magkaisa kami, magmahalan ng totoo, Lord, magpatawad sa mga kasalanan at magpakumbaba. At ikaw lamang ang sambahin dahil ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ang aking panalangin ito. Ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo, kami tagumpay na, O God. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat muli sa inyong pagsama sa aking Bible reading na naman ngayong umagang ito. Thank you. At sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe po kayo at i-like nyo po ang ating mga videos. At yung notification bell po, paki-click na rin po para updated po kayo sa mga bago pa nating Bible reading at mga iba ko pang videos na i-upload. Salamat pong muli sa lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless po sa ating lahat.